Pakinggan ninyo, hindi ko type yung tono ng mga kampo ni Tambaluslos dito eh. Pakinggan yung mabuti ha. Mamaya bigyan nating reaksyon. Bata si Vice President Sara Duterte na kumbinsihin ang pamilya nito na suportahan si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ito ay matapos magbitiw ng maanghang na salita ang ama nito na si dating Presidenteng Rodrigo Duterte at kapatid na si Davao City Mayor Baste Duterte laban kay PBBM. Yan, inuutusan ha. Inuutusan, kung sino man itong mga nagsasalita, ito yung mga congressman, representative, no? Siguro, malamang ito yung kampo ni Tambaluslos. Ha? Inuutusan, si Sara, kahit sabihin natin pinakikiusapan na makipag-ayos at suportahan ng kanyang pamilya. Higit sa lahat, si Tatay Digong at si Baste siguro, tsaka si Pulong, na pakisamahan o makipagtulungan kay President Marcos nila. Ito, pasok. Ayon kay Zambales 1st District Representative Jefferson Conghun, naniniwala itong buo pa rin ang unit team sa ilalim ng Pangulo. Sip-sip! Umaalagwa na naman ang mga asong ulol mo, Tambaluslos. Hindi, ako yung opinion ko eh. Kaasong ulol yan. Di ba? Hindi, ako naman, ito pinaliwanag ko po kagabi. Okay? Tayo po ay para sa pagkakaisa. Sabi ko nga, yung rally na yun, kung ikakabuti, bakit hindi? Pero pinaliwanag ko kung bakit hindi rin pwede. Kung hindi nyo napanood yun, panuorin nyo po yung live ko kagabi, okay? Ando doon na po yan, kaya hindi ko na po ipapaliwanag ngayon. Isa lang masasabi ko, yes, sang-ayon naman ako magkasundo-sundo lahat. Sang-ayon ako magkasundo ang Marcos at Duterte. Wala namang masama doon eh. Yan ang presidente at vice president, magkasundo talaga. Pero may mga hindi po pwede na basta lang tayo magkakasundo. Tapos gagawin nyo, mali pa rin. Hindi po yun. Pangkukonsinti po yun. Hindi pagkakasunduan yun. Magkasundo tayo na maganda ang gagawin. Pero kung gusto nyo, tatahimik lang ang kampo ng Duterte at umuo lang ng umuo sa kampo ng Marcos, hindi po pagkakasunduan yun. Pangungunsinti yun. Naipaliwanag ko na po yan na mas malalim. Doon sa live ko, bisitahin nyo na lang. Pero tingnan muna natin ito, napakasip-sip nito. Ha? Hindi ko alam kung ito ay kusang loob ginagawa para kay Tambaluslos o nagpapakasip-sip lang. Mamaya papaliwanag ko bakit parang pabor to kay Tambaluslos ng mga pakiusap nila kay Sara. Sana isa lang ang hinihingi namin na sana kausapin din sana ni VP Sara no yung kanyang pamilya no para suportahan ang ating pangulo dahil wala namang ibang gusto ang ating pangulo kundi ang kaunlaran at katahimikan ng ating bansa. So if you're asking is kung buo ba ang unit team, yes, we are united under the leadership of President. Yun. Ito ha. Hindi ko gusto tono mo, sir. Kung ipapaliwanag ko to, ang stand ko rito, yes, kung magkakasundo at magiging united ang bansang ito, ako'y pabor doon. Pabor ako. Totoo yan. Pero, yung pakiusap niya, hindi natin alam kung talaga nga pakiusap o inuutusan si Sara. Pero hindi ko pa rin gusto yung tabas ng dila nitong mamang ito. Alam niyo kung bakit? Bakit si Sara ang uutusan nyo na kausapin ng pamilya nila, yung pamilya nila ay nag-retaliate lang. Ay, Vilma Igdani, maraming salamat. Coach Oli, pang Valentine's po. Oy, salamat. May pang Valentine's na. Thank you. Sa regalong pang Valentine's sa Vilma Igdani from Japan. Maraming salamat po. O yan. Bakit hindi ako pabor dyan? Bakit kaya nagsalita ng ganun si Tatay Digong? Dahil napuno na siya. Ayaw niyong tantanan niyang PI na yan. Sino bang nagsimula?
Kaya nga binakbakan din ni Tatay Digong itong si Tambaluslos. Bakit? Trinaydor si Sara. Parte ng unit team si Sara. Inalisan nyo ng confidential funds. Kung ano-anong ngayon, pati si Sara isinali nyo na sa ICC. Yan, kasama na daw sa iimbestigahan. Siyempre sasabihin nyo, hindi kayo yun, hindi kayo yun, hindi kayo yun. Pero iba ang sinasabi ni Tatay Digong at hindi nyo mauuto si Tatay Digong. Kaya dapat, ang unang gumalaw, sino bang nagpasimuno? Di kampo ni Tambaluslos. Maayos sana yan eh. Trinaydor nyo si Sara. Siyempre, magagalit ang tatay. Natural, magagalit yung kapatid na lalaki. Normal yun. Etong suggestion ko sa'yo, Brad. Bakit mo uutusan yung Vice President na kausapin ng kanilang presidente, ang kanilang tatay? Bakit hindi ganito gawin ninyo? Kausapin ninyo yung presidente na sana kausapin niya yung pinsan niya na makipag-ayos at suportahan ang gobyerno. Vice President niya yan si Sara. Bakit nila ginaganon? Naiintindihan? Brad, utusan mo ang presidente patinuin yung speaker nyo. Huwag kang kasipsip. Tandaan mo, ang unang putok galing sa kampo ng Tambaluslos. Di ba? Kaya hindi ko type yung ano nito. Hindi ko type yung tono nito. Ang aayusin mo, hindi yung kabilang kampo kasi lalo kayo mag-aaway niyan. Isipin mo, congressman ka. Papaayos mo kay Sara yung ginagawa nila PRRD. Anong dating kila PRRD nun? Mga sip-sip lang kayo kay Mga sip-sip lang kayo kay Tambaluslos eh. Di ba? Ang ayusin nyo yung sarili ninyo. Kadaling sabihin din nila Tatay Digong, Hoy, Marcos, ayusin mo yung pinsan mo ha. Lalo tayo magkakagulo kasi kung ang ipapaayos mo ay yung kabilang kampo. Walang maaayos sa mangyayari sa ganun. Ang i-reach out mo parati yung nasa kampo mo. Ano ba pwede natin maging gawin para ako ay maging tulay sa inyong pagbabati? Pero kung pupunahin mo yung kabilang kampo, lalong magugulo yan. Mali ang hirit mo, Brad. Alam mo yung pagsipsip mo niyang kay Tambaluslos? Hindi maganda tono niyan. Halatang halata po. Sip-sip. Di ba? Bakit siya doon napunta? Hindi ba nag-iisip? Tingnan mo. Pustahan tayo, sir. Umayos yan si Tamba. Aayos ang buong Pilipinas. Totoo yan. Itigil yung PI. Yan, lintik na PI na yan. Kaya lang pumutok si Tatay Digong dahil dyan sa PI na yan. Yung pirma nyong peke, wala naman palang prangkisa, wala naman palang, hindi naman pala rehistrado, kolorum naman pala. Itigil nyo yan. Patigilin nyo si Tamba, patigilin nyo yung PI na yan, suportahan kamo ni Tamba yung unit team ni Marcos at ni Sara, tingnan mo. 50% ng problema ng Pilipinas masosolve. Magkakaroon tayo ng kapayapaan. Problema natin galing dyan. Bakit ba nag-aaway ang senador at kongreso ngayon? Dahil dyan kay Tamba. Yan ang pinagmumulan ng gulo. Pustahan tayo, hindi mo kayang kastiguhin si Tamba. Kaya mo yung BP kasi nasa kabilang kampo mo, yung kampo mo hindi mo kaya. Di ba? Pustahan tayo sa mga manunood. Pustahan tayo, itong maman to, hindi kayang kastiguhin si Tamba. Kaya tandaan nyo to kung saan mang distrito to, ha?
Kayo nang bahala dito. Sabi ni Lori Lee, nayayanig ang mga tambaluslos sa mga Duterte. Lagot na. Kaya nga eh. Yanig sila. Ha? Gumagalaw sila.